bilang pag-alaala sa ika-127 taon na kamatayan ng ating bayaning si Dr. Protasio Rizal. Andito po ako ngayon sa bayan ng General Trias, yung munisipyo ng General Trias, at dito po ako ngayon napadpad sa araw na ito. No? Alam po natin mga kababayan na sa araw na ito ay ginugunita po natin ang araw ni Rizal. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo kung paano po siya naging bayani. Maraming nagsasabi na si Rizal daw ay isang American-sponsored na bayani. Maraming nagsabi na ang mga Amerikano daw ang pumili na siya daw ang gagawing national hero dahil daw sa pamamaraan niya ng reforma, which is yung peaceful na pamaraan, at hindi daw yung kay Bonifacio na sa revolusyon dinadaan ang mga pagbabago. Well, 2 punto po, actually 3 punto po ang sasabihin ko sa inyo na nagkamali po ang mga taong iyon. Unang-una, si Rizal po ay hindi po American-sponsored na bayani. Paano nangyari yun? 2 punto. Unang paggunita ng December 30 bilang araw ng pagluluksa ay noong December 30, 1898. Bago ito nangyari, naglabas ng dekreto si Pangulong Emilio Aguinaldo sa buong Pilipinas ng batas na sa araw na iyon, o sa araw na ito, ay lahat ng watawat ng Pilipinas ay naka-half mast o nakakalahati lang yung pagtaas sa flagpole bilang sagisag o pag-alaala sa mga Pilipino o Indio na namatay dahil sa abuso ng gobyernong Kastila dito sa Pilipinas. So yan ang una. Pangalawa, sa araw din na yon o December 30, 1898, unang pinakita o isinapubliko ang unang monumento ni Rizal. Hindi man ito yung rebulto na katulad nito, pero monumento po ito na itinayo. Saan ito matatagpuan? Doon po sa bayan ng Daet, Camarines Norte ngayon. Unang isinapubliko iyon bilang pag-alaala kay Gat Jose Rizal. Lolo kong si Pepe. So, nasaan po yung punto doon na si Rizal ay American-sponsored na bayani? Wala po doon. Kasi ang kauna-unahang pagkakataon na kinilala si Rizal at ang kanyang kabayanihan ay nangyari sa unang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Yan. Si Emilio Aguinaldo po ang unang pangulo na kumilala sa kabayanihan ni Rizal. Si Rizal po ang naging inspirasyon nila sa pag-aalsa armas laban sa mga Kastila, then pangalawa laban sa mga Amerikano. Ang mga sulat niya na No Limitangere at El Filibusterismo ay ang naging inspirasyon ng mga lolo nating mga katipunero na talagang napukaw ang kanilang damdamin para sa bansang Pilipinas. So yun lang po mga kababayan, bilang pag-alaala sa kamatayan ng pinatay siya na hindi man lang inayos yung hustisya. Yung kamatayan niya ang naging mitya o simula ng pagbagsak ng kapangyarihan ng mga Kastila dito sa Pilipinas at dito sa Asya. Dahil lang doon sa mga maling akala, lalong ang isa pa sa mga tao na idol ko noon, idol ko pa rin ngayon, pero isa pala sa dahilan
na nagdagdag doon sa pagkamatay ni Rizal ay si Antonio Luna. Siya po ang dahilan bakit naniwala ang mga Kastila na si Rizal ang leader ng Katipunan. So hindi ko na sila masisi sa mga naging hakbang, naging desisyon sa mga panahon na yun dahil tapos na kasaysayan na po sila. Pero hanggang ano na lang tayo, pag-alaala sa kanilang mga nagawa. Bayani pa rin silang lahat kahit man meron silang mga pagkakamaling nagawa. So yun lang po mga kababayan, no? Ricky 5248, nagbablog dito sa bayan ng General Trias, Cavite bilang pag-alaala sa 127th Rizal Day. Magandang araw po sa inyo.